Walang sulat. May inaantay tayo eh. Yung credit card natin sa Chase. Na-approve kasi tayo. May na-receive tayong email. Sabi, according dun sa email, dapat by now na-receive na natin. So, bigla akong chinek yung mailbox. Baka nga nandun na pero wala pa. Pero okay lang. At least na-approve tayo sa Chase, no? So, dalawa na yung credit card natin, which enough na yun para makapagsimula tayo ng credit score natin dito sa Amerika. So, yung una kong card is yung Discover. And then, ito, inaantay natin yung Chase credit card. Yung Freedom, Rise, yan. Mga starter credit cards, lalo na sa ating mga bagong immigrant, yan. So, sana, baka bukas, check ulit natin yung mailbox. Manananghalian na tayo. Ayun, nag-aano tayo, no? Nagpa-fasting tayo palagi hanggat maaari. Pero paminsan-minsan, binibreak natin yung fasting natin. So, ang ginagawa ko sa fasting ko is intermittent fasting. Yan. Tapos, sa Pilipinas, may mga vlogs ako na gumagawa ko ng juicing, no? Nagju-juicing tayo. Yung mga raw na gulay and prutas, ginu-juice natin para yun na minsan yung nagiging tanghalian ko. Mga magdadalawang taon ko na itong ginagawa. At sanay na yung katawan ko. Yun. Sa awa ng Diyos, hindi naman sa nagyayabang, sinimulan ko nung nag-fasting ako. Yung una mahirap, no? Kasi yung mga first few weeks mahirap kasi nag-a-adjust yung katawan mo eh. Dahil 12 hours, 14 hours, 16 hours, walang kain yun, tubig lang. So sa intermittent fasting, hindi ka kakain, ang pwede mo lang i-take is tubig, yan. O kaya, sa mga mahilig magkape, lalo na sa umaga, ang pwede lang nilang inumin is black coffee. Walang sugar, So, yun lang ang pwede. So, ako naman, nakasanayan ko na sa 2 taon na nagpa-fasting ako, tuwing umaga, ang iniinom ko is 1 glass ng tubig and nilalagyan ko nito. Apple cider vinegar. 2 tablespoon ng apple cider vinegar ihahalo ko sa tubig. So, yun yung iinumin ko pagkagising. Yun yung unang papasok sa sistema ko. Pero, naka-fasting pa rin yun. Tumatakbo pa rin yung oras ko. Yung nagsimula akong mag-fasting, sinimulan ko ng 12 hours, yan. Tapos, inangat ko na siya habang nasasanay yung katawan ko, 14 hours. Tapos, umabot na ako sa 15 to 16 hours. Tapos, maintain ko na ng ganun. So, every day, every 15 to 16 hours, after nung duration na yon, dun lang ako magsisimula kumain. Yun. Ang laki ng changes na nakita ko sa katawan ko. Una, kahit anong kain ko after that, hindi na ako bumibigat at hindi rin ako pumapayat. Tapos, ang pinaka-importante doon, ang napansin ko sa katawan ko, anong tawag doon? Kahit hindi ako kumakain ng breakfast or 16 hours akong hindi kumakain, malakas pa rin ako. Wala akong nararamdamang panghihina sa katawan. Basta, umiinom ka pa rin ng tubig in between nun, di ba? Yung una mahirap, yung mga first few weeks ko, first 2 weeks to be exact, ang hirap yung, alam mo yung habang nagpa-fasting ka ng 12 hours, dahil sanay kang kumakain ng every 4 to 6 hours, kasi nga, di ba, breakfast, lunch, dinner, hinahanap ng panlasa mo, yung laway mo. Parang natutuyuan ka ng laway, hinahanap mong kumain. Yan, uminom, na lalo na with sugar or kumain. Lalo na ako, aminado ako, ang medyo pabayarin ako pagdating sa pagkain. Unang-una, yan, aminado ako. Ang hilig-hilig ko talaga sa soft drinks, yan. Lalo na yung nasa Pilipinas ako, isa pa sa hilig ko is milk tea. Tapos yung milk tea pa,
100% sugar yan, 'di ba? Pag order ka ng milk tea, papipiliin ka ng sugar level eh. 100%, 75, 50% or no sugar. Pero ako, talagang 100% sugar yung pinalalagay ko. So, yun yung mga bad habits ko sa pagkain. Pero, sinimulan ko na 2 years ago mag-intermittent fasting. Tapos sinimulan ko na rin magbawas ng milk tea. Hindi ko completely tinanggal, aminado tayo doon. Pero dinadahan-dahan na natin, anong tawag doon? Dinadahan-dahan na natin babaan yung pagkonsumo ng milk tea. Pero ito yung isang medyo hirap pa ako, ang soft drinks. Kasi every meal ko, every merienda, hindi pwedeng hindi ako nagso-soft drinks. Pero lately, nag-e-effort naman tayong bawas-bawasan na siya. Ayan. So, yun ang ano ko, yun ang sakit ko pagdating sa unhealthy foods. Tapos, isa pang pangit sa habit ko is simula bata ko, hindi ako nasanay, hindi ako natutong kumain ng seafood. Yan. Hindi talaga ako kumakain ng seafoods. Ayaw na ayoko. Isda, name it, kahit anong seafood. Ang the worst na pwede kong kainin is yung mga fish fillet. Pero kailangan yung mga ranch sauce niya mas mangibabaw. Kasi ayaw ko yung lasa ng lansa ba yun? Oras na malasahan ko na yung lansa, para akong nasusuka na. Ayun. So, simula bata, yun yung nakasanayan ko. Hindi ako kumakain ng seafood. Naalala ko, no, ewan ko, si mama nanonood. Naalala ko, pagsiservan nila ako ng pagkain, yung kanin, para lang kumain ako ng isda, hihimayin na nila yung isda. Tapos itatago nila yung isda sa ilalim ng kanin. Para pag sinubuan ako, o kaya naman ako, yung kumakain na ako, para pag ganun ko ng kutsara, nasa ilalim yung isda. Pag nguya ko, makakain ako ng isda. Pero hindi sila nagtagumpay. Malalasahan ko pa rin at idudura ko. So, siguro dumating yung time na sumuko na sila, talagang natuto ako kumain ng karne. So, ang tawag sa akin noon, naalala ko, ako si carnivorous, yun, di ba? Yung mga carnivores. Ako si carnivorous. Tapos, pag nakita ko na yung sa hapagkainan dati, lunch or dinner, seafood or gulay, magpapalusot na ako niyan. Sasabihin ko either busog ako or wala akong gana. Yan. O kaya naman, magpapanggap ako. Ipapakita kong kumakain ako ng isda or gulay. Pero, ano lang yun, props lang yun. Idudura ako, magbabanyo ako kunwari, tapos idudura ako. Talagang, sa madaling salita, hindi talaga ako kumakain. Pero, ito, yung pumatak ako ng 30s, kahit paunti-unti, tumitikim-tikim na tayo ng seafood. Tapos, sinasabayan ko na lang ng mga supplements like yung mga fish oil, yan. Kasi nga alam natin, yung sustansya ng seafood, yung sustansya ng isda, kulang yung katawan natin. Tapos, yan, yung 2 years ago nga, sinimulan ko mag-intermittent fasting. Tapos, naging conscious tayo sa mga kinakain natin. So, up until now, masasabi ko, hanggat maaari, iwas pa rin ako sa seafood. Pero, nagtatry na akong kumain paunti-unti. As in, unti lang. Tapos, bukod sa seafood, ang isang hindi ko pa kinakain nung bata ko is gulay. Talagang pure karne lang talagang kinakain ko. So, yung kapatid ko, isang babae, isang lalaki yan, wala silang problema pagdating sa pagkain. Yung gulay naman, kumakain lang ako, yung gulay na nasa hamburger, o kaya naman, yung gulay na naihalo lang dun sa mga Mongolian foods, di ba? Pag Mongolian foods, imimix-mix mo yung gulay dun. So, yun lang yung nagpapakain sa akin ng gulay. Pero yung mga pakbet, yung mga ginisang gulay, hindi talaga ako makain. Pero, luckily naman for me,
yung mga more than decade ago, nasimulan ko na rin ma-appreciate yung gulay yan. Kumakain na rin ako ng gulay. Kailangan lang, no, maging matured enough ka para maramdaman yung mga pagkakamaling ginagawa mo pagdating sa pagkain. Kasi sa bandang huli, ikaw rin yung babawian di ba? Babalikan ka ng mga ginagawa mong habit sa pagkain. Either magkasakit tayo at an early age, or yun nga, yung mga ayaw nating sakit, yung mga deadly diseases, di ba? Dahil kulang tayo sa sustansya. Kaya ako, sinisimulan ko na ngayon, kahit wala pa akong nararamdaman sa awa ng Diyos, kahit wala pa akong anything na karamdaman or maintenance man lang, pero yan, naging conscious na tayo. So, isa sa naging habit ko na during fasting ko is ito, nagjujuicing tayo ng gulay at prutas. Itong prutas na to, mansanas, tapos ito, celery, meron din tayong pipino, mamaya magjujuicing tayo, ipapakita ko, at carrots, yan. Pinagmimix ko siya, tapos meron tayong juicer. Ito palang juicer, pakita ko Itong juicer, nabili namin to sa thrift store. Hindi sa Furlab, naalala niyo yung Furlab, yung last vlog natin. May mga tulad din nito, pero hindi namin to nabili sa Furlab. May isang thrift store pa dito sa Taylorville. Nakuha namin to sa halagang $4. Yan, di ba? Ang mura, $4 lang. Pero syempre, gamit na to, second hand na to. Pero yung tinry namin ni Teens, working pa talaga at nakapag-juicing na nga kami. So, sa Pilipinas, may mga vlogs ako. May juicer din kami, halos tulad nito. Pero inarbor na ni Mama, nasa kanya na, yung bago ako pumunta rito. Meron din kaming juicer, yun yung ginagawa ko sa Pilipinas. So, isang way yun para kumain ako ng gulay yun. Yung una, syempre, roto no? Ginagawa mong juice, mapait, wala halos lasa, hindi mo gusto yung lasa. Pero natutunan ko na. So, isa rin yun sa natutunan ko dahil hindi ako makain ng isda at gulay. Basta, tiisin mo lang, sanayin mo. Eventually, masasanay rin yung panlasa mo. Lalo na ngayon, inuugali kong hanggat maaari, uminom ako ng ganito, yung gulay, ginujuice ko, o kaya kumain tayo ng masusustansya dahil alam ko, lalo na nandito tayo sa Amerika, maraming masasarap na restaurants dyan, fast food, na gusto natin subukan. So, parang hindi rin naman natin ma-feel na dinedeprive natin yung sarili natin, matikman yung mga masasarap na pagkain, pero unhealthy. Sarap kasi yun di ba? Yung mga fast food dito, yung mga restaurant. Para rin hindi natin i-deprive yung sarili natin, kumain ng mga masasarap ng gano'n. Ngayon pa lang, kahit wala akong karamdaman, wala akong nararamdaman, inuumpisahan ko na rin i-balance yan. Iba-balance natin para makatikim pa rin tayo ng mga masasarap na restaurant dito sa Amerika. Lalo na pag nandito yung anak ko, for sure, yan, gusto niya rin matikman yung mga masasarap na kainan dito. At syempre, sasamahan natin siya, di ba? Para hindi naman tayo mainggit. Yun yung yun yung personal na paniniwala sa pagdating sa health ko. Kailangan ko nang umpisahan ngayon kahit wala ka pang nararamdaman kasi darating yung time pag marami ng bawal, maiinggit ka na, 'di ba? Makikita mo yung mga kasama mo kumakain ng mga lechon, kumakain ng mga fried chicken, yan. Pero ikaw dahil bawal na sa'yo, hanggang tingin ka na lang. Tapos may sarili ka ng pagkain, 'di ba? So ayun, isang step to para masanay tayo sa pagkain ng masusustansya. Alam niyo naman, nag-workout din tayo. Sinasabayan din natin ng exercise, hindi lang puro sa pagkain. So, kailangan balanse talaga. Si teens, yan, walang problema sa pagkain yan. Hindi yan maselan. Kahit kakainin yan. Mapagulay, mapa-street foods, mapa-seafood. Yan. Mahilig kasi mag-experiment yan at
So, in real world, sa aming lahat, ako lang talaga ang maselan sa pagkain, lalo na pagdating sa seafood. Yan. And kaunting gulay. Pero yun nga, natututo na rin tayo kumain ng mga gulay-gulay. So, yun. Gagawa muna ako ng lunch ko. Papakita ko sa inyo. Ayan, hinugasan na natin. Ready na i-juice. Tapos, chinap ko ng maigi yung mga maninipis. Katulad ng mansanas, yan. Chinap ko. Kasi, maliit lang yung butas na ito eh. Yan o. Diyan mo lang siya pwede ipasok. Yung sa amin sa Pilipinas, malaki yung butas. Parang isang bilog na ganun. Kaya, mabilis mag-chop. Ito kasi, kailangan paliitin mo pa eh. Pero, okay na yan. Ang importante, lahat ng to pumunta sa sistema natin. Ito na yung finished product, diba? Hindi na puno yung baso eh. Hindi ko natansya yung gusto ko sana puno. Akala ko yung mga kinuha kong gulay, mapupuno to. Pero marami-rami na rin to kasi malaki yung baso natin eh. Ayan. Pero marami na rin akong vlog lalo na sa Pilipinas. Palagi kong ginagawa to. Ginagawa ko to sa Pilipinas mga at least 2 to 3 times a week. Yan. Pero yung simula nung dumating tayo dito sa US, pangatlong beses ko pa lang yata to nagagawa. So, gusto ko na rin siyang gawing habit ulit tulad nung nagawa ko sa Pilipinas. So, dadahan-dahanin ulit natin. So, at least nakakapagsimula na tayo, di ba? Yung nakaraan gumawa kami nito, si Teens, nilagyan niya ng luya. Yon. Pero minsan gusto niya rin lagyan ng lemon. Pero sa kaso natin ngayon, hindi natin nalagyan ng luya. Pero ito na siya. Yan. Yun. Dati yung nag-uumpisa ako nito, pait na pait ako. Tinitiis ko lang yung lasa. Pero ngayon, na-enjoy ko na yung lasa niya. Okay na. Dahil din siguro, matamis yung dito, mansanas, feeling ko. Kasi, ang tamis ng ang tamis ng lasa eh. Yan, yung sa Pilipinas, every time may nilalagay rin akong mansanas at yung celery, medyo mapait pa yung lasa. Kaya nga, mas okay yung lasa ngayon eh, compare yung tinitimpla ko sa Pilipinas. Ay, siya nga pala. Ayun si Teens. Ayan. Busy. Ayan. So, mamaya nga pala, meron kaming get-together ng mga kaibigan nating mga na nurses, mga kaibigan ni Teens. Meron kaming kainan kasi parang celebration din namin na for the last time dito sa Taylorville na magsasama-sama kami. Kasi sa mga susunod na linggo, malapit na rin lumipat ng lugar si Marge at si Jen yan. So matatapos na yung training nila dito sa Taylorville. Pero may bago tayong dating. Lalaki na nurse yan. I-introduce ko siya sa inyo siguro mamaya sa dinner namin pag nakakuha tayo ng chance or sa isang araw kasi magsasama kami niyan, pupunta kami ng Springfield. So may bagong dating, lalaking nurse. Tapos naalala niyo si Kathy last time yung sinamahan natin sa Walmart yon. Dito siya sa Taylorville nakastay. So, may maiiwan naman. Pero yun nga, nakakalungkot lang na
si Jen at Marge, napapalapit na yung paglipat nila. Pero sa Illinois pa rin sila. Malaki yung Illinois kaya medyo malayo pa rin sila dito sa Taylorville. Tapos ako rin naman, kasama sa celebration, napapalapit na rin yung pag-uwi ko ng Pilipinas. Kaya all-in-one yung magiging dinner namin mamaya. Parang despedida naming, despedida ko pauwi ng Pinas. Tapos despedida ni Marge at Jen papunta sa kani-kanilang mga lugar dito sa Illinois. Yan. Tapos siya nga pala, pag alis ko pala dito sa US, pagpupunta na ako ng Pilipinas, napakiusapan natin si Kathy na dito muna magstay sa bahay para may kasama si Teens. Dahil syempre, kahit nasabihin mong maayos naman yung lugar dito, mukhang safe naman, doon pa rin tayo sa yung naninigurado tayo, 'di ba? So, ayun, hindi ko parang nabanggit ni Cathy na papanood na yung vlog ko, 'di ba? Ayun. May nag-message na sa kanya. Ayun yung na-feature ko si Cathy last time. May nag-message daw sa kanya yung isang family member niya na nakita na nila yung vlog. So, ayun, gusto ko magpasalamat kay Cathy na na pumayag siya na dito muna magstay sa bahay habang nasa Pilipinas tayo. So, okay din yun. Win-win situation din yun dahil, syempre, may kasama din siya, di ba? Pero, yun nga, pag napakilala ko sa inyo yung isang nurse na bagong dating, 3 na sila rito sa Taylorville. Pero yung bagong nurse na dating pala na lalaki, training din siya rito. Pero since kakadating niya lang, mas matagal yung stay niya rito sa Taylorville compare kay Marge at Jen na malapit ng lumipat ng lugar nila. Yun, inuubos na lang natin. Dinadahan-dahan ko, hindi ko siya binibigla para, ayun, mabigat din kasi pag binigla mo, baka, mo yun, yung maempacho ka. So, ayun, ubusin ko na lang to. Tapos, kita-kits tayo mamayang dinner. Para makita nyo naman yung mga kaibigan din ulit namin dito sa vlog. Okay. Inaantay na lang natin si Teens. Paalis na kami. Susunduin namin yung ibang mga kaibigan natin sa hotel. So, sabay-sabay kami kakain. So, kakain pala kami sa QQ China. Ito yung una kong kinainan yung dumating ako sa Taylorville. May vlog ako niyan. Gutom na gutom ako noon. Tapos yun yung una kong nakitang kainan. Masarap yun. Tapos favorite din ni Jolan and Kat. Bago sila pumunta ng Chicago, umorder sila ng takeout food sa QQ China. Siya nga pala, ito si Teens. Nakawig maninibago kayo. Biglang humaba buhok. Mahilig mag-wig yan. Lalo na yung nasa Pilipinas pa. Maraming iba't ibang klaseng wig yan. Ayun. So, magsusundo muna kami ng aming mga kaibigan. Yung isang nurse, hindi ko pa formal na papakilala sa inyo. Makikita nyo siya in a while. Kasama na natin si Dayan at si Cathy. Dayan, papakilala kita sa vlog ko. Ayan, si Dayan, hindi ko pa na-introduce sa... Hello, vlog. Hindi ko pa siya na-introduce sa inyo. Nurse din siya at maa-assign siya sa... Anong lugar sa Illinois? Sa Charleston. Charleston, yan. Charleston, Illinois. Malaki kasi masyado ang Illinois kaya iba't iba ang mga lugar. Anyway, Diretso na sila, di ba? Diretso na sila from work. Galing duty. Okay, so si Marge, si Jen at si Jess, yung isa pang di ko pa napapakilala sa inyo. Si Jess naman galing Canada. Ayan. Okay lang. Ayan. So, ang dami namin mga Pinoy ngayon na magkakasama. Tapos ito na yung dinner namin. Ito si Taylor. Still the same, hindi naman nalalakad. Hindi. Pero, Pero mas nearer to. Yeah. So, compare mo na dito ito ka. si Taylor. Pero parang malapit sa school, right?
Ito yung yun lang, school, malapit yeah. sa high school. Ayan. So, Pwede. siguro perk sa'yo na malapit na sa school yung anak mo. Ito. Pwede rin, since may car ka naman. Oo. Pwede. Parang Dito lang yun ganyan eh. Sa other Oo. side, Taylor. Dito sa kabilang side. Dito pala, parang may rule sila sa school bus na kapag more than 1 point something mile yung layo or 2 Hindi na. miles ba, Oo. layo ng bahay mo sa school is libre yung school bus. So kung mas malapit ka, kailangan mong ihatid ng parang hindi covered na wala kang libreng school bus. Yeah. Oo. Kapag malapit, lakad Dapat sila, or lakad ihatid mo mo. sila. So nauna na sina Marge, Jess, and Jen dito. So dito kami kakain. QQ China. Yan. Mapapalamon na naman tayo. Ayan na sila. Ayun. Si Marge, si Jen. Ito pala si ano? Si Jess. Yan, papakilala ko. Ito si Jess from Canada. Ayan. Pwede ba? Okay. Let's just move this. Okay. Second look pa ako. Okay. Kamusta? Yung gala. Dito tayo para harap. Mag-leave tayo ng space dun sa dalawang Pinoy. Sure. Ay, may darating pa? Oo. Ayos. Yung PT, Granny Sandal. Ay, hahabol sila. Okay. Para makilala natin. Kasi tabi tayo. Hindi. Oo. Okay, may darating pa pala kami. Oh, sige. Friend din ni Tinsel pero physical therapist naman. Ayun. So, ang dami pala namin. Nakikita doon sa Silent Night. Pero, ikaw pupunta doon? Sila pupunta doon. Yes, naman. Mag-tour ka sa Taylorville. Kaya pala naka-lashes Nakala. Oo. Pinapindaan. Sabi na ba? Minom na rin yung pills to. Clusters lang. Dinikit mo na? Pwede. Diyan ko ako nakuha sa treasure hunt, pero wala akong panglikit. Yung mga pinabenta niya dito is cool na ano. Ako. Oo. Ano orderin natin? Kung kayo. Dito Ayan kayo na sa- sila. Sama ka sa vlog. Go. Kamusta? Natibago ko. Natibago ko. Ang dami natin Okay. bigla, no? Introduce yourself. Ali. PT ko ako. PT. Titi. Si Sir. Mga Darren. Darren. Okay, ikaw. Introduce yourself. Yes, Tony. Kate. Hello. Ayan. Marge. Tinsel. And yours truly, Jet. Sama na kayo sa Ang vlog. dami namin. Saan kayo galing na? Taylorville din. Dito din po sa Judith, can I include you in my video? I have a YouTube vlog. I think I need make a pretty filter. Is this okay? You know, in our country, your name Judith is very popular Really? because when we're about to pay our bills, it's called Judith. American, they said Judy. it's an old lady's name. I said might be. Yeah. No, your name Judith is called Judy Judy. because you're gonna pay your bills bills. of the due date. That's why you're scared of Judith. It's a joke. It's a joke. Yeah. So you guys, everything okay, right? Thank you for Yeah, being thank you. here, okay? All right. Ano TikTok? Sige, sige, sige. Okay. Judy, we're gonna do a TikTok. Doing like that. Ayan, magti-TikTok sila. Mga grandison. Nako, si Jess.
Kasama si Jess niya. Hoy, sumama ka, Jess. Ah, sige. Si Jess naman eh, nandiyan na naman. Ah. Sabihin naman yun. Habang magkakasama. So, ayun, nagkahiwa-hiwalay na kami. Bali, nag-Walmart pa kasi kami ni Teens. Nandito siya sa Walmart, nagpaiwan na ako dito sa kotse. Meron lang siyang bibilin na mabilisan yan. So, sabi ko dito na lang ako dahil medyo lumalamig na naman yung weather sa labas. And also, ayun, para ma-share ko din sa inyo, at least na-introduce ko na briefly si Jess, yung ating bagong kaibigan na Pinoy. Galing siyang Canada and Canadian citizen siya. So, yung naging pathway niya is TN visa. So, i-research ko yan, ipa-flash ko sa screen kung anong ibig sabihin ng TN visa. Pero according kay Jess, Jess Tony, no? Jess for short. According sa kanya, parang ano yun, kasunduan ni US at Canada with regards to Canadian citizens kung gusto nila magtrabaho dito sa US. So parang in short, parang working visa na rin siya, no? At the same time, Canadian citizen naman kasi si Jess. Pero if may option din naman si Jess kung gusto niyang maging permanent resident dito and then eventually citizen, no? So kung magpapa-citizen siya ng US, of course, yung Canadian citizen niya either i-revoke niya or magdo-dual citizen siya. Hindi ko alam yung rules about US and Canada when it comes to citizenship, pero parang ganun yung idea, no? So si Jess, under din siya ng agency na Grandison. Tas tinanong ko rin si Jess, actually lahat kami tinanong, Canadian citizen ka na, 'di ba? Okay din naman sa Canada, pero nag-nurse pa rin siya dito sa US. Isang reason daw is nandito yata yung mother niya sa US para at least malapit siya. For the location ng mother niya, hindi na namin napag-usapan kung saan. And then, yung isang kaibigan namin na in-invite din namin for dinner, yung mag-asawa, si Eliza and si Daryl. Pero si Eliza naman, physical therapist siya, iba naman yung naging pathway niya. And also, the same agency, Grandison, from Pilipinas naman siya galing. Pero, ang difference ngayon ni Eliza at ni Teens, dahil yung naging pathway namin ni Teens is EB3 visa for skilled professionals, diba? Katulad ni Teens na nurse. Pero siya, though skilled professional din si PT, ang naging pathway niya yata is H1B visa. So, ang medyo tricky lang doon is si Eliza lang ang pwedeng magtrabaho. Yung asawa niya hindi pwede. Pero dependent siya na nakapunta rito sa US. Pero according naman sa kanila, pinaprocess or nag-submit na sila ng mga requirements para maging permanent resident din sila. Which mako-convert yung H1B nila to EB2 visa. Yan. So, again, yung mga sinasabi ko sa inyong information, hindi tayo expert. Paki-comment na lang po kung meron akong maling nasabi or mali yung pagkakaintindi ko sa kanila. Pero gusto ko lang pong i-share kung ano yung mga naging pathway nila versus sa amin and also yung kay Jess, no? Yun, masaya lahat. At least may mga kaibigan tayong Filipino dito. Though, alam natin, eventually, may kanya-kanya silang location, no? And, yun, bago ko tapusin yung vlog, habang inaantay pa rin natin si Teens, mukhang napapasarap ang kanyang pag-alagala dito sa Walmart. Pag napatagal pa to, susunod na ako sa loob para makaikot-ikot din tayo. So, shout out kay Bless Vasaylahe of Galesburg, Illinois. Yan.
mga taga-Illinois. Ang daming lugar sa Illinois, no? So, ngayon ko lang natututunan yung mga lugar na to. May mga ganito, no? Galesburg, Illinois. Kamusta po, Miss Bless? Si Sir Chito and Ma'am Joanna, shout out po sa inyo. Salamat po sa pagnood ng vlog natin. At ito, nakakaaliw tong shout out na to. Ang Domingo family. At lalong-lalo na sa inyong baby na 5 months. Yan. Sabi nila, ito na pala si Tins. Sabi nila, yung anak nila na 5 months, pag medyo nagsusumpong, panunuorin lang nila yung vlog ko, kakalma na. Yan. Kamusta po Domingo family from Doha, Qatar? So, nandito na si Tins. Uwi na kami. Hindi na siya nagtagal sa Walmart. Kaya, ayun. Salamat po sa panonood ng vlog. Kita-kits po tayo sa susunod. Approve. Approve. Sige po.